ang nakakagulat na anunsyo ng FIVB sa Pilipinas. At sino naman kaya itong gusto nang ipa-retired dahil umano sa kanilang magiging edad? At Angel Canino napabilang na rin. At Bella Belen umingay sa ibang bansa. Ang taray naman. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Nagtapos nga on a high note ang FIVB na ginanap dito sa Pilipinas nang nireclaim ng Italy ang kanilang kampyonato laban sa Bulgaria at talaga namang dinumog ang MOA Arena na may estimated 16,000 na nanood live sa venue na talaga namang napaka-successful ang pagtatapos nito sa banda ng maraming issues na nangyari kung paano mag-host ang Pilipinas. At napaka-iconic lang nito nang nabigyan ng chance ang Alas Pilipinas players na mahawakan ang trophy na ito at pinagpasapasahan nila hanggang sa maibigay ito sa champion team na ang Team Italy. At dahil nga sa FIVB ay spotted ang mga imports ng PVL na nanonood, kabilang na dyan si Marley Smith na import ng Choco Mucho na hindi pa ni-reveal ng kanilang management. At kalugera din pala ito ng taon. Tila ay swak na swak siya sa Choco Mucho. At sa mga PVL players, di naman magpapakabog si Bella Belen na laging present na tumatambay sa MOA Arena kung may laban ang team ng Bulgaria. Paano ba naman kasi? Nandoon ang kanyang inspirasyon na si Simon Nikolov. At sa palagian niyang panonood ng live at pagpapapicture ay naaalala na siya nito. OMG, at na-follow back pa nga siya sa Instagram. At dahil dito ay umingay ang kanyang pangalan hindi lang sa Pinas kundi napadpad na rin siya sa Bulgaria. At na-meet pa niya ang ina ng Nikolov brothers na mapapasearch ka na lang. How to be Bella Belen, Charis. At present rin ang legendary Brazilian player na si Leila Barros sa finals ng FIVB Men's Volleyball. At siya mismo ang nag-anunsyo sa nakakagulat na balitang dito sa Pilipinas ulit gaganapin ang FIVB World Championship 2029. But this time sa women's division naman na kahit ang walang kamalay-malay na Alas Pilipinas ay nagulat din sa naging anunsyong ito. At dahil sa 2029 nga ito gaganapin pa, ay kanya-kanya ng bilang ang mga fans kung ilang taon na ang ating mga Alas players. Pagdating ng year 2029, kung kaya pa ba nilang makipagsabayan lalo na't sa kanilang edad. At ito ang kanilang magiging edad pagdating ng year 2029 na kahit si Angel Canino sa kanyang latest interview, ani niya, turning 26 na siya at that year. At okay pa daw sa kanya ang edad na yan para maglaro. At ang edad niyang yan ay paniguradong prime era at peaking era niya for sure. At in-interview rin si Gia de Guzman at Don Macandili. Bilang sila ang mga seniors ng Alas Pilipinas, magandang opportunity daw ito para sa kanila. At mabibigyan pa sila ng mas mahabang panahon upang makapag-training ng maayos. Ngunit ang ibang fans ay gusto nang ipa-retired si Gia de Guzman at Don Katindig. Dahil by that year daw umano ay baka mahihirapan na silang makapag-perform ng maayos. By that year kasi, turning 34 na si Gia at 33 naman si Don Katindig. Ngunit masasabi naman natin na age is just a number lang naman Sa edad na yan ay paniguradong makikipagsabayan pa rin sila dahil goal ng Alas Pilipinas ngayon ay long-term program kung saan i-maintain nila ang mga players na naglalaro ngayon hanggang sa FIVB World Championship upang magkaroon sila ng solid na chemistry at familiarity. At idagdag na lang kung sakali, kung may panibagong mga batang players na magiging tanyag na kasing galing at kasing liksi kung gumalaw tulad ni Alyssa Solomon. Plus points ang heights, Charis. Dahil sa FIVB, mga 6-footers na players ang kanilang kakalabanin. Kaya't hindi makakapayag sina Gia de Guzman at Don Katindig na hindi nila matutupad ang kanilang pangarap na makaapak sa FIVB stage bago pa man sila mag-retire. At speaking of
first time sa FIVB stage, ay marami din ang nanghihinayang kay Jaja Santiago. Gayong pangarap pa naman niyang makaapak dito. At dahil nga ay hindi na siya pwedeng makapaglaro para sa Japan national team, ay baka naman daw ay pwede pang makumbinsi si Jaja Santiago na maglaro sa Alas Pilipinas. Dahil baka daw ay maunahan pa siya ng Alas Pilipinas players na makaapak sa World Championship stage. Kaya't ang tanong, pwede bang maglaro si Jaja Santiago para sa Alas Pilipinas? Base nga sa ating nakalap, pwedeng-pwede naman siyang maglaro para sa Alas Pilipinas. Yun ay kung gugustuhin niya. Nasa tingin ng karamihan ay malabo itong mangyari. Ngunit hindi pa naman huli ang lahat at pwede pa siyang makahabol sa FIVB World Championship. Kayo, ano ang masasabi niyo patungkol dito? Please comment down below.